Maayong buntag sa tanan dalaygon ng Dios sa higayon, oportunidad nga gitugot na usab kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton. Hinaot higala nga ikaw kamong tanan karon nagapaminaw diya sa inyong mga radyo, diya sa inyong panimalay, ana kamo sa maayong kahimtangan. Magatugyan kita sa atong buluhaton diya sa Ginoo pinaagi sa pagpangamuyo. Amahan naghangyo kami sa imong padayon nga pagpanalangin, panghikap o Diyos, pag-convex o kasing-kasing sa matag usa. Ilabi na o Diyos sa tanan nga paminaw, nagamonitor karon sa ilang mga radyo, diya sa ilang panimalay, o bisan pa man o Diyos ang tanan nga follow karon Ginoo nga adlaw, o bisan pa man ang tanan nga makaskan, makapaminaw Ginoo sa imong mga pulong, hinaot pa o Diyos nga sa gihapon padayon ikaw sa paghatag o panalangin pinaagi o Diyos sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Diyos ang tibuok buluhaton ini nga kamuntagon, maga-start kami sa mga buluhaton ning adlaw uban ang imong pagpanalangin, uban o Diyos ang imong giya pinaagi sa imong mga pulong. Uban ni kami sa mga padayon karon in Jesus name. Amen. Dalay ko ng Diyos ay kayon o oportunidad gagitugot niya kanato nga makapadayon sa pagpamalandong pagtuon sa balaan nga pulong sa Diyos. Ania kita sa pagpadayon sa pagtuon may tungod sa paghatag sa Diyos kanatog assurance. We are assured that only of salvation the moment nga kita ming salig, ming dawat kang Ginoong Hesus, we are not only assured of God's daily provision, assurance salvation, but also of God's daily provision. We are also assured of that. Now, according sa 1 John chapter 1 verse 9, ingon siya ang pulong sa Ginoo, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao kini siya ang gihatag sa Dios kanato nga way nga diin ang atong pagkinabuhi, ang atong pagsunod diha kaniya from time to time ma-check. No, dili kita kanunay nga masalaag diha sa atong paglakaw sa ato nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kay ato nahibaluan nga bisan unsaon nato sa pag-amping naagi mga panahon masipyat ang pagkinabuhi nato diha tubangan sa Ginoo. O walay exempted di ana igala, kitang tanan subject ni ana. Therefore, si John nag-ingon siya, if we confess our sins, tungod kay from time to time magkamali gyud kita. Unsa ang promise sa Ginoo? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, why to confess our sins to God? Ngano kinahanglan nga atong i-confess diha sa Ginoo atong mga sala, no? So ngano kinahanglan kabalo kita mga pangayo og sorry, pangayo og kapasayloan. Ngano kinahanglan kita mag-repent. Ngano kinahanglan kita maghinulsol sa ato nga mga kapakyasan every now and then. Now, mao kini siyang atong tan-awon ug tutukan karon. Why to confess our sins to God? Daghan mga tao nga ma-encounter nato, no, ni kalibutan na nga mag-utter og mga words nga dili siya hiyang sa pagpangayo og pasaylo. Bisan pag magkamali, dili siya gusto nga mangayo og sorry despite sa mga panahon nga nagkamali siya. Now, kabalo kay gala kining nga attitude dili makalipay atubangan sa Ginoo. Kay gusto sa Dios nga usa ka tawo kabalo magpaubos sa iyang kaugalingon. Now, ingon pa sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children, I am writing these things to you that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So ato makita din higala nga ingon ang challenge pulong sa Ginoo nga dili kita magkinabuhi diha sa sala. Pero kung aduna gyud makasala, aduna gyud makahimo og salaod in the sight of God. If anyone sins,
We have an advocate with the Father, and that is the Lord Jesus Christ, the righteous one. Siya mao ang ato nga substitute, siya ato advocate, siya ang atong abogado atubangan sa Ginoo. Siya ang nagapangatubang sa ato ang kapakyasan diya sa Ginoo. Siya mo inagbayad sa atong mga kasalanan. Siya ang nagsakripisyo para kanato. Anaa siya ug wala kita niya gipakamatyan, pagkahuman gibiyaan. Even today, ang atong Dios, ang si Ginoong Jesucristo, anaa pagyapon siya nagapataliwala tali sa Dios ug kanato. That's why naging connected kita sa Ginoo. It's because of the Lord Jesus Christ. Now, ang purpose, ang tunong nganong kinahanglan ang usa ka Kristohanon, ang anak sa Dios, ang katawhan sa Dios, ang alagad sa Dios, kinahanglan nga makabalo siya mo confess, kabalo siya mag-repent, kabalo siya mangayo upasaylo sa diin nakasaasa siya nakasala og labaw sa tandiha sa Dios. Kung atong tan-aw ni gala, number 1, ang purpose is it is designed. Confession is designed to enable us to halt the sin process. Aron nga mahunong, ma-stop, maundang ang ato nga paghimo ni anang dili mao o dili makalipay sa Ginoo. Now, kabalo kay gala, the moment nga nagahimo kita og butang anything ni ining kalibutana, duha lang ang pwede malipay gala. It's either our God or might be ang devil. Kung ang ato nga panahon atong gigamit dili para sa Ginoo, somebody nga nagakalipay ni ana. Pero ang atong mahimo ikala nga ang pagiging honest diha tubangan sa Ginoo, pagiging mapaubsanon, pagiging humble in the sight of God, it could help us because confession is designed to enable us to halt the sin process. Dili nabot pasabot nga igura ka mo litok nga sorry pero nagpadayon ka. Ang confession din nagbut pasabot nga sa dihang naka-realize ka, nakamatikod ka nga murag wala nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, muundang ka, no? Mustap ikaw sa pagpractice ni ana. Mao kana siya ang una nga purpose why we need to confess to God. Now, ikaduha, to cause us to deal with sin and seek the fellowship and strength of our God. Mao kini siya ang ikaduha nga tunong nganong gusto sa Dios nga magin ma-practice na to panahon magkamali kita in the sight of God. We need to be humble enough, no? Makabalot ta magpaubos atong kagalingon. Nganuman, ang paghimo ni gala nagahatag kini kanato nga ma-repair o ma-patch up or matambalan ang atong pagkamali diha sa Ginoo. Ma-check kita o mabalik ang atong fellowship diha sa Ginoo o mabalik atong kusog. Kay kabalo kay gala, once nga magkamali kita in the sight of God, mura ta mawad-ag kusog, no? Mahimo tang walay strength. Kay nganuman ang Holy Spirit siya man ang naghatag kanatog spiritual strength. The moment nga ma-offend nato siya, murag mahitabo nga murag mag-weak ang ato nga pagkinabuhi, ang pag-fellowship sa Ginoo, di ba? Kabantay kay gala pag makasala ka, wala kay gana na sa pag-fellowship kaubanan sa mga kaigsuonan or mag-weak ikaw diya sa imong Ginoo. So siguro magkatawa-katawa ka, magtaguan man nimo smile ang imong kana nga mga something na sulod sa imong kasing-kasing, pero in reality apiktaso gyud, no? Apiktoso ang imong pagkinabuhi. Number 3, confession is never to become an excuse for sin. Sometimes ang confession gigamit nga usay excuse, murag way of escape, no? Dili na siya mauhigala magpakasala aron nga anyway baka confess lang man pod, no? So confession is never to become an excuse for sin. Magpakasala dali man kay pagpangayag pasaylo. Kabalo kay gala
dili na siya mao. Panahon nga makahimo kitag butangan, dili makalipay sa Ginoo, o gihimo nato kini intentionally gyud. Kabalo ka dugay, medyo dugay pud ma-erase ang guilt diya sa imong kasing-kasing if we are sensitive enough sa imong pagkinabuhi. No? Now, sometimes daghan mga katawan mingon, I can sin as I please because I can always confess it. Anyway, kung magpakasala ko, pwede raman kay mga dali raman kay pagpangayo pag-confess Ginoo, pagpangay sorry. Dali raman kay na. But brothers and sisters, friends, never be abusive. Any alibis can't exempt us. We are not exempted. Ang mga alibay sa atong pagkinabuhi dili na makahimo kanatong exempted. Sumala pas pulong sa Ginoo, aduna kitay atubangon diha sa Ginoo. Therefore, we should be honest and sincere sa atong pagkinabuhi, and kinahanglan nga himuon nato kana sa atong daily nga mga practices. According sa Proverbs chapter 28 verse 13, he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. No? Siya nga nagatago, nagatipig sa kasalanan o kapakyasan o mga kadautan diya siyang kasing-kasing. Dili gyud siya mag-prosper. Now, wala kini siya nag-refer gala kung kwartahan ka o dili, natanawa ko o manlay ko nag-alagad sa Ginoo ng kwartahan man ko. No, dili ang pagkakwartahan o pagkawalay kwarta nagpasabot ang prosperity dinhi, but nag-refer kini sa imuhang relasyon diya sa Ginoo, sa imuhang ginahimo, and then ang iyang ginatawag og value sa imong pagkinabuhi, no? He who conceals his transgressions will not prosper. Bisan kinsa dili siya matawag nato nga makaangkon jud tinuod nga kalampusan in the sight of God, but he who confesses and forsakes them will find compassion. Kinsa ang makaangkon diha sa kaluoy sa Dios, katong wala nagatago sa iyang kapakyasan, nagaamin siya panahon nga kabalo siya magpaubos siyang kaugalingon. Na ingon sa verse 14, how blessed is the man who fears always, but he who hardens his heart will fall into calamity. So ato makita ni Gala nga bisan kinsa nga nagpagahi siyang kasing-kasing, naging hard-headed siya, naging nag-hard ang iyahang kasing-kasing, nagmagahi siya diha tubangan sa Ginoo, will fall into calamity. So mahimo yung dangerous, mahimong disastrous ang iyang character, ang iyang kinaiya nga gahi, dili kabalo mo angkon nga siya nagkamali. No? Brothers, sisters, usa kini siya kapag tawag sa Dios kanimo kanato nga maging seryoso kita sa pagkinabuhi. Ingon pa pulong Ginoo, how blessed is the man who fears always, ay pagtahod, ay pagkahadlok diha sa Ginoo. But he who hardens his heart will fall into calamity. Kung dili ka magpatudlo, dili ka magpaubos sa imong kaugalingon, higala ilid ka sa Ginoo ngadto sa mga kalamidad na di nimo malikayan. Mao kana siya higala ang isulti. Now, what about failure to confess or being abusive? Dili man siguro, dili mo amin, bisag kabalo gud siya na mali siya, di siya kabalo pangay sorry, or it could be nga i-abuso niya. Dali raman pagpangay sorry. Both of these are extremes. Kaning tanan mahimo siya nga extreme. Kay ang tinuod nga confession nagikan sa kasing-kasing, uban ang kanang ginatawag nato higala nga tinuod jud nga pagpaubos diha sa Ginoo, dili nga plastic nga pagpaubos diha sa Ginoo, but tinuod jud, no, ang iyang pag-confess, o dili siya abusive. Now, unsa man ang mahitabo failure to confess or being abusive, it treats sin lightly.
No? Mao kana siya ang mahitabo. Kung mahimo kita, dili kita mag-confess, or abusive kita, gigamit na to ang confession aron magpakasala kita, anyway, maka-confess lang man, kabalo ka ang direct nga mahimo nga effect niya na, but pasabot niya na, gitreat na to ang sala lightly sa atong kinabuhi. No? It fails to see its evil potential and awful consequences on the glory of God. You know what? Sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na, ang pinaka-object na to is that nga ang atong Diyos mag-glorify in everything we do. Sa tanan natong buhaton, nga ang Diyos magakaymaya. Huh? So, mao kada siya higala. Kadua, maging epekto kini diya sa atong pagiging witness ngadto sa uban. Kung mahimo kita higala nga bad sa mga mata sa tao, natural ang ato nga pagpamatuod about sa atong Dios is maapektuhan usap. Our witness could be affected ngadto sa uban. And also on it is degenerating impact. No? Na siya ginatawag mag-degenerate kita impact on us personally. Atong pagkakita, mura instead nga expectation sa Ginoo mag-improve kita, mag-degenerate kita. It's because mao kini siya ang impact sa atong mga butang nga gihimo nga wala nang himuot ang Ginoo. Therefore, we need to confess it. We need to be humble enough, and we need not to be abusive also. No? And not only that, on our relationships with others, importante kinihigala kay ang pakigrelasyon nato sa uban. Of course, dili man tanan malipay sa atong pagkinabuhi. Bisan unsaong panimog amping, bisan unsaong panimog buhat sa mga butang nga makalipay sa Ginoo. Of course, dili tanang tao malipay. Naagi mga tao nga lahi ang iyang spirit. But dili na nato obligasyon higala nga i-glorify nato ang mga tao. It's not our purpose. Ang atong main job is to glorify our God. Ang mahimaya ang Ginoo, dili ang tao. Bahala kung dili man ang tanang tao malipay sa imong pagkinabuhi uban sa Ginoo, but ang importante is mag-glorify nimo ang imong Ginoo nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Mao kana siya ang object sa atong pagkinabuhi gala. And even apektuhan also ang atong eternal rewards, no? Ang atong mga reward diya tubangan sa Ginoo. So, ang gusto sa Dios magkinabuhi kita subay sa iyang balaang kabubuton. Failure to confess or abusive, it misses entirely the point and reason for confession. No? So, by not confessing or being abusive, ma-miss na to ang point, ang reason nga nung naghatag sa ang Diyos o tumaagi mag-confess kita. We confess sin to stop sinful behavior and to re-establish fellowship and the power of God in one's life. Ang purpose sa pag-confess nga ang ato nga mga sinful nga mga behavior ma-check, ma-correct o ma-re-establish ang atong fellowship with others and also with God, and ang kusog, ang power sa Ginoo diya sa atong kinabuhi. No? So, ma-miss na to kana siya being abusive or dili pag-confess, dili na to pag-amin sa atong pagkamali. Sin grieves and quenches the power of the Spirit. Mapalong o matawag na to nga murag dili maka-operate ang balaan ng Espiritu. Dili siya maka-work out sa atong kinabuhi tungod kay kita nagasukol diha kaniya. Confession restores us to fellowship so we may then walk by faith in His power. Mao kana siya higala. We need to confess
sa atong mga pagkakamali o dili kita necessarily maging abusive also. No? Dili ta magsalik. Pwede naman ta maka-confess dahil sa Ginoo. So, dili na siya mao. Kay ang tinuod, ang target sa paghatag sa Ginoo nining pamaagi, nga panahon magkamali kita, makapangaytag sorry, aron ma-restore atong fellowship with others, with God, and ang atong pagkinabuhi, makakaroon kita og kusog, strength, gikan sa balaan nga Espiritu. Number 3, it ignores God's goal to transform us into the image of His Son. Naka-remember kay Gala nga ikaw giluwas sa Dios, gihimo kang anak sa Dios, og ang primary purpose o goal sa Ginoo is that nga mahimo kang muliwat, no? Kung sa dawin niyo pa muhaod ikaw sa dagway ni Kristo. Naon sa man ang but pasabot nga muliwat kita sa atong mga kinaiyahan. Musundog kita, mo imitate kita sa dagway ni Kristo. No? So ato makita Gala nga kung ma-failure kita sa ato nga pag-confess or maging abusive kita sa atong pagkinabuhi, gi-ignore na to ang goal sa Ginoo nga mao ang transformation sa atong kinabuhi into Christ likeness, into the image of His Son Jesus. Mao kana siya Gala. Remember that true happiness and peace is never found in sinful living, only in knowing Christ and His fellowship. Ang tinuod nga kalipay, enjoyment, tinuod nga kalinaw, diining kinabuhi ay Gala, wala diha makaplagan or never na to makaplagan diha sa pagkinabuhi sa sala. Siguro, mukatawa ka for the meantime, pero deep inside sa imong kasing-kasing, nagdugo ang imuhang pagpati, sulod sa imong kinabuhi. Tungod kay ang true happiness and peace makaplagan lang sa usa ka tawo sa dihang mabaloan niya, madiscover niya mulalom ang iyang pagkahibalo diha sa Ginoo, ang iyang pakig-fellowship sa Ginoo, the more nga magakatamis. Just try to check sa imuhang kinabuhi karon Gala. Nagapadayon ba, nagakatamis ba, nagakalami ba ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, ang imong pag-alagad sa Ginoo? Naga-desire ba ka, nagalong ka ba sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo? Basi kung nagtabang na. Basi kung naging wala na taste ang imong pagkinabuhi, pag-alagad diha sa Ginoo. Okay lang kung naa, okay kung wala. Na problema kung iyon ana Gala. Ikaw pa, it ignores or forgets about God's discipline. Remember nga wala ta gipasagdan sa Ginoo. Giatiman kita gikan pa sa unang panahon, ang atong unang ginikanan nga si Adan ug si Iba, sa diha nakasala sila, giasikaso sila sa Ginoo. Giatiman sila up to this day kanato nga mga kaliwatan. Hinumdumon nato nga ang Dios seriously naga-deal sa atong pagkinabuhi. Wala siya ga-joke. Wala siya ga-pasagad kanato. Nagaatiman siya day by day sa tanang segundo, minuto, inuras, inadlaw o tinuig sa atong kinabuhi. Iyon pa ang Hebrews chapter 12 verse 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastity of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Remember in the book of, in verse 6, nga sa tanan nga gihigugma sa Dios, iyang ginakastigo o ginalatos niya ang iyang mga gipang-adap, himo niya mga anak. But pasabot higala, nga padayon ang Dios naga-work out sa atong kinabuhi o concern siya sa atong pagkinabuhi Gala. Iyon sa verse 10, the purpose, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure. Ang atong mga ginikanan, kinadisiplina kita sa mga bata pa kita,
Og naa kini kinutuban. Pag mag-mature na kita, madalaga na kita, maulitaw na kita, dili na tabunalan. No? So, tambag na lang, mga pagmaymay, pag-advise, or gina-check gyapon, pero dili na gyud as in pareha sa bata nga latuson og tukog. No? Dili na yun anak. Ang pagtratar sa atong mga ginikanan, the moment nga nagdangko na kita. Og ang Dios sigala, naga-disiplina ka nato. Ang purpose sa Ginoo is that, yun siya, but He, referring to God, for our prophet, that we might be partakers of His holiness. Nganong nagadisiplina ang Diyos, the reason why God continuously disciplining us, it's because God wants us to be partaker of His holiness. Magkinabuhi kitang tinuod yun. Nya ka ng balaanon nga kinabuhi nga mahadlukon matahuron diha sa Ginoo. In fact, ang psalmist nagingon siya, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. According to King David, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. In verse 3, when I kept silence, my bones wax old through my roaring all the day long. In verse 4, for day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Selah. In verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Sala. Ato makita nga personal experience ni King David Igala, nagkasala siya tubangan sa Ginoo. For the moment nga na-confront siya, gi-convict siya, ni-amin siya sa iyang pagkasala, o naging humble enough siya pagpaubos diha sa Ginoo. O though of course nakadawat siya mga punishment, pagdisiplina gikan sa Ginoo, yet naka-recover siya, no? So mao kana siya atong timan-an nga ang Dios is seryoso gyud nga nag-deal sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dili niya i-take for granted ang atong pagkasala diha kaniya. Remember, seryoso ang Dios nga naga-deal kanato. Atong ibutang sa una-una that confession brings forgiveness, peace, restoration, fellowship, maturity, etc. Daghan kayo ang benefits once nga ma-practice na to, makinaiya na to, nga once magkamali kita in the sight of God and the sight of man, we need to acknowledge sa atong pagkakamali, to ask forgiveness, humble enough, aron nga ang Dios, number 1, magakalipay sa atong kinabuhi, o aduna po'y benefits nga madawatan na to tungod sa atong pagpapaubos diha sa Ginoo. Hinaot pa'y gala nga gibless ikaw sa pulong sa Ginoo karong buntag. Osmon ko kitang tanan, from time to time na atay mga pagkakamali, og walay usa kanato na perfect, walay usa kanato nga di mamali. All of us are subject to fail, but praise God, naghatag siya kanato pamaagi. During that time, we can confess to Him and not to be abusive. Siyang grasya o siyang kaluoy. May God bless us all.